Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, ibinahagi sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ang talinhaga ng tusong katiwala o magdarayang katiwala. Naalala niyo pa yung kwento kahapon? Nahuli ng may-ari o nahuli ng amo na nilulustay ng katiwala ang kanyang kayamanan. Kaya dahil dito, hindi na pinagkatiwalaan ang katiwala ng kanyang amo. Inalis na siya sa kanyang pwesto. Di ba? Tinanggal sa trabaho. Ngayong araw na ito, tinutuloy ni Jesus ang pagtatalakay sa problema ng tao tungkol sa pera. May problema po ba kayo sa pera? Hello? Bakit parang gusto nyo akong utangan? Gaya ng kasabihan, money is the root of evil. Ang pera, ang ugat ng kasamaan. Naniniwala po ba kayo doon? Yung kung kailan kayo nagkapera, saka kayo nagkaproblema. Nung nagkapera, saka nagkaaway-away. Nung nagkapera, saka nagkagulo. Nung nagkapera, nawala ng trabaho. Naniniwala ba kayo doon? Money is the root of evil.
kung totoo na ang pera ang ugat ng kasamaan, edi lahat ng may pera, malaki ang posibilidad na maging masama. Tama ba? Hindi ito ang paniniwala at hindi ito ang nais ituro ni Jesus. Gaya ng kanyang sinabi, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Ibig sabihin, hindi pera ang problema, kundi ang tao. Dahil sino ba ang nandaraya? Ang pera o ang tao? O yan. Bakit natin sisisihin ang pera? Ang tao ang may problema. Madalas ang tao ayaw umamin na siya ang may problema o siya ang may kasalanan. Kaya kahit mga bagay, ituturo na may kasalanan o may problema. Marami ganyan. Nasira sa pera, pero hindi ang pera ang sumira, kundi ang kanilang ugali pagdating sa pera. Hindi pera ang sumisira sa tao. Yung ugali ng tao, pag may pera, yan ang sumisira. Pero ang tao, hindi yan naamin. Anong gagawin? Magtuturo. Kung sinong may kasalanan. At kahit bagay, tinuturo. Ay, parang yung isang bata na nadapa, napatid sa hagdan. Kasi naglalaro habang umaakyat. No? Nagsiselfon. Ganyan, no? Diba? Kaka-cellphone mo yan. Ayan, nadapa ka. No? Nung nadapa at umiyak, ang gagawin ng magulang, papaluin yung hagdan. Yan, ganyan, di ba? Kasi sino may kasalanan? Yung hagdan. Ganun tayo, di ba? Kasalanan mo, ituturo mo ang iba. Yan. Ang mga naniniwala sa money is the root of evil. Tinuturong may kasalanan yung pera. Yung tao, walang kasalanan daw. Yung pag-uugali, walang kinalaman. Ganyan tayo. Lahat sinisisi sa iba maliban sa sarili. Pero ang totoong may problema ay ang ating pag-uugali. Pag-uugali. Malapit na ang 11-11. Alam niyo po ba ang 11-11? No? Sa mga magagaling dyan, alam nila yung 11-11 at wala pang 11-11, naka-add to cart na yan. No? Kung alam niyo yung tinutukoy ko, kayo ito. No? 'Di ba? Yung naka-add to cart na yan, no? Madalas ang reklamo natin maliit ang sweldo. Madalas ang reklamo natin hindi kasya, gipit, no? Pero pagdating sa 11-11, 12-12, 1-1, kung ano-ano ang nabibili. Pagdating sa sale, ang bilis natin. Tandaan, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Maliit pa lang yung sweldo mo, maliit pa lang yung kita mo, kung hindi mo na mahawakan, paano pa pag malaki ang sweldo? Paano pa pag malaki ang kita? Di mas madaming Lazada. Di ba? Ganyan eh. Ganyan. Tingnan mo, ugali ng tao ang may problema. Ang Pilipinas, ang daming pera. Pero anong nangyari? Sa ugali ng tao, nasira. Yung ibang bansa, ang yaman nila, progresibo. Mayaman, maraming pera dahil hinawakan ng wasto. Hinawakan ng tama. At ganyan ang nangyayari sa atin. Kung ikaw ay may problema sa pera, ang problema, ugali. Yan ang tignan
paano mo ito hawakan? Paano mo ito patakbuhin? Paano mo ito gamitin? Mga kapatid, ito ang realidad pagdating sa paghawak sa pera. Nagsisimula sa ugali ng tao ang problema, pero ang tinuturong may kasalanan, iba. Iba. Maraming nasira sa pera. Bakit? Sa ugali. Nasira ang relasyon, nasira ang pagkakaibigan ng dahil sa pera. Kaya nga, sinimulan ni Jesus ang ebanghelyo sa pagsasabing, gamitin sa pagkakaibigan ang kayamanan. Kapag yang pera, nasisira ang iyong pagkakaibigan, ang may problema, ikaw, hindi ang pera. Kaya tignan ang ugali. Dahil ang mga taong walang pag-amin sa kasalanan, iba ang pinagdidisketahan. Ayusin ang ugali at ang problema ay maaayos. Amen. Amen.